Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pangabubuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga pakatulian nangyari sa bansa? Krimen bang may tuturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ang ama ng bayani, si Francisco, ay isinilang sa Biñan, Laguna noong Mayo 11, 1818. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Sa maagang paglaki at sa pagkamatay ng kanyang magulang, lumipat siya sa Calamba at naging nangungupahan magsasaka ng asyenda na pag-aari ng Domenico. Siya ay isang matigas at independenteng pag-iisip na tao. Nagkakaunti ang pagsasalita at mas nagtatrabaho, at malakas sa katawan at matapang sa espiritu. At ang ina ng bayani ay si Doña Teodora, na ipinanganak sa Manila noong Nobyembre 8, 1826 at nag-aaral sa kolehiyo ng Santa Rosa, isang kilalang kolehiyo para sa mga babae sa lungsod. Siya ay isang kahangahangang babae na nagtataglay ng Pilipinong kultura, talento sa panitikan, kakayahan sa negosyo, at tibay ng loob ng mga babaeng Spartan. Sa isang napaka-perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw sa atensyon ng mga tao, kasabay noon ay isinilang ang isang bata noong Hunyo 11, taon na 1861. Siya ay mayroong malaking ulo na malimit makita sa kanilang bayan, at ang batang ito ay pinangalanang Jose. Dora, kaya mo yan. Ako nandito lamang sa iyong tabi, mahal ko. Kayanin mo. Ito na ang ating anak, mahal ko. Makalipas ang 3 araw, noong 12 ng Hunyo, napagdesisyonan ng pamilya Mercado na binyagan ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Padre Rufino Collantes ang nabinyag sa kanya. Ito ang ikapitong anak ni na Doña Teodora at Francisco Mercado, na si Jose Rizal o sa kanyang palayaw na Pepe. Ang kanyang tumatayong ninong ay si Padre Pedro Casanas, na siyang malapit sa pamilyang Rizal. Ang kanyang pangalan ay pinili ng kanyang ina at ito ay galing sa santos na si San Jose. Francisco, Teodora, ingatan mo ang bata ko dahil nakikita ko sa kanya na magiging matapang, matalino at may ipagtatanggol na marami. Gracias, Padre. Ako si Jose Potasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, isa sa aking karanasan sa aking kabataan ay pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sabahayan. Maraming salamat
po sa mga biyaya patuloy niyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa magandang kalusugan na ibinahagi mo sa amin sa bayan. At sana na ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng grasya dito sa amin. Sa ngalan sa Ama, sa Araw-araw, ang mga Rizal ay nakikinig ng misa sa simbahang bayan, particular na tuwing linggo at mga pista ng Kristiyano. Pagkatapos manalangin ng pamilya, hinalikan ng lahat ng mga bata ang mga kamay ng kanilang mga magulang. Isang mabait na matandang babae ang nagtatrabaho bilang aya upang alagaan si Pepe. Kung minsan, naiiwan siya para magmuni-muni sa mga kagandahan ng kalikasan o maglaro mag-isa. Sa akin ding kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Pepe, iyong ba nalalaman ang pabula tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy sa lampara? Hindi po, Nanang. O sige, makinig ka at ikwento ko sa iyo, mahal kong anak. May isang batang gamo-gamo ang paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag kang lumapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara at unti-unting nasusunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Gayon po ba, Nanang? Oo, Pepe. Kaya ikaw, huwag kang tutulad sa batang gamo-gamo. Pero Nanang, ako po ay isang bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo na akit siya sa apoy, kung kaya't siya ay namatay, kaya't kung kinakailangan ko pong makahanap ng sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko din pong mamatay, gaya ng batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon ay nagkaroon ako ng isang isipan na naging inspirasyon ko hanggang sa kasulukuyan. Noong ako ay 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Pepe! Teka lang po, ina. Umuwi ka na at ikay mag-aaral pa! Opo. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, ga, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, wa, ya. Magaling anak. Sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Mahal kong mga anak, alas 6 na. Tayo na't magrosaryo. Sa kabila ng lahat, ang pamilya Rizal ay may malakas na pananalig sa Poong May Kapal. Noong si Pepe ay 4 na taong gulang pa lamang, ay namatay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Isang araw, noong siya ay 6 na taong gulang, pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid na babae sa paggugol ng maraming oras sa paggawa ng mga larawang iyon kaysa sa pagsali sa kanilang mga laro. Nanatili siyang tahimik habang tumatawa sila ng parang bata. Sige, pagtawanan niyo lang ako ngayon. Balang araw, kapag ako namatay, ang mga tao ay gagawa ng mga monumento at mga larawan sa akin. Noon pa man ay naging interesado si Rizal sa mahika. Gamit ang kanyang mga kamay, natutunan niya ang iba't ibang trik. Tulad sa paggawa ng isang panyo na mawala sa manipis na hangin
o kaya'y paggawa ng isang barya na lumitaw o mawala sa kanyang mga daliri. Makalipas sa maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa signaturang matematika. Mahusay, marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit para yan iyong kaalaman sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong may dagdag sa iyong kaalaman. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming kong salamat, Maestro. Ngunit ako ay nabahala sa aking kalaman sa lingwaheng tungkol sa Latin at Espanyol. Hindi ko gaano po sila kabisado. Pag-alala ay huwag magkawal sapagkat sa edad mo ito at sa akin marami kang matutunan. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na palagahan ang sining. Mahilig kang ang tunay sa sining, ang pag-iiskultura, ang pagpipinta, at higit sa lahat ang pagsulat ng tula. Maraming salamat po, Maestro Monroy. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan na pumasok sa paaralan. Kailangan na ng ating anak na pumasok sa paaralan, mahal ko. Hindi pwede dito na lang siya palagi sa ating tahanan turuan. Pero alam mo namang masakitin ang anak nating mahal, di ba? Oo, ngunit masasanay din siya at lalakas ng kanyang katawan. Tinatawag niyo daw po ako, tatang. Oo, Pasyano, ihatid mo ang iyong kapatid na si Pepe sa Binyan. Doon mo na siya mamalagi at mag-aral. Sige po, tatang. At doon na nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Ang relasyon ni Rizal sa kanyang nag-iisang lalaking kapatid na si Pasyano na 10 taong mas matanda sa kanya ay lubos niyang iginalang sa buong buhay niya at pinahalagahan nito ang kanyang matatalinong payo. Kapatid, mag-ingat ka doon. Unang araw ko pa lamang sa Binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Magandang araw po, Maestro. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po. Latin. Kaunti lang din po. Ikaw, Jose, maliit ka ng bata, maliit pa ang alam mo. Sa Binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko ding kutyain ng aking mga kamag-aral. Chonggo ako, Chonggo. Kaysa naman sa'yo, bangos. Di bali ng bangos, kaysa naman sa'yo, Chonggo. Maitim na, kaunti pa yung alam. Chonggo! Anong gusto mo, aaway? Uy, ano ito? Ano nangyayari sa inyo? Siya po, may pasimuna, Ama. Ikaw, Jose, halika nga dito. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangingibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binan sa pang-akademiko. Ang pinakamagaling at pinakamahusay na estudyante sa taong ito ay si Jose sa kanyang pagpapakita ng kanyang giting at talino sa akademiko. Salamat po, Maestro. Sa mga sumusunod na araw ay nakipag-away siya sa mga batang lalaki ng Binyan. Hindi siya likas na palaaway, ngunit hindi siya tumatakbo sa away. Si Jose, na natutunan ang sining ng pakikipagbuno mula sa kanyang atleta na si Tio Manuel, ay tinalo ang mas malaking bata. Para sa gawaing ito, naging tanyag siya sa kanyang mga kaklase. Mahal
Mahal kong kapatid, may nais sana akong ibigay sa iyo, ngunit tumungo muna tayo sa bahay upang doon ko ibibigay. Oo, manandali. Pero bago muna tayo pumunta sa bahay, tinutuan mo po ako pumunta tayo sa simbahan upang mag-isal. Araw-araw itong ginagawa ni Pepe mula sa kanilang eskwelahan upang makinig ng misa tuwing alas 4. Pepe, dumating ng sulat na nagsasaad na pwede ka nang pumunta sa Laguna. Talaga ba man? Ako ay ubusan ng papasalamat at nagkagalak. Ito ang aking salimsim dito. Pangakong hindi na ako babalik sa lugar na ito. Sa araw ng kanyang pag-alis patungong Calamba, inalalayan siya ni Arturo Camps sa kanyang pag-alis, ang kaibigan ng kanyang ama na si Don Francisco. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Nais kong inyong saksihan ang pagbitay sa 3 paring martir, mga taksil sa simbahan, mga irehe. Isinama ko noon ng aking kapatid na si Pasiano. Doon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karamol-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyong Jose Alberto. Sinvergüenza! Lumayas kayo dito! At ikaw, Teodora, iyan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ibang ginawa kundi maging mabuting asawa sa iyo. Ako'y nagsakripisyo at naghirap para sa ating pamilya. At ito ang igaganti mo sa akin? Kuya kabron! Kailan mo pa ito ginagawa? Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Doña Teodora. O Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Ngayon ay pinagplano kong hiwalayan na siya. Ano? Hindi yan maaari. Naiisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hahayaang masira ang pangalan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang ikay aking kadugo at lubos kong pinahahalagahan ang iyong mga payo, mas pipiliin ko na lamang makinig sa iyo at magbaraya na lamang. Heto ang mainit na sabaw. Inumin muna habang mainit pa. Teodora! Ano bang nangyayari sa iyo at ikay nagsisigaw? Hanggang dito sa baba, naririnig kita. Plano mo ba talaga akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng lason ang sabaw na ipinainom mo sa akin? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Walang lason ang sabaw na iyan. Anong wala? Ininom ko ito at sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, balak mo talaga akong patayin. Ha? Walang lason ang sabaw na iyan. Ano ba at pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila! Ano pong nais
Sumama ka sa amin. Ikay aming inaaresto sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa ibinibintang niyo sa akin. Wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako! Sinisiraan nila ako! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardiya sibil, naglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Ako ay lubos na nagagalak na ako ay nakapasa sa entrance exam sa College of San Juan de Letran. Masaya din ako para sa iyo, Pepe. May isa pa tayong dapat ipagdiwan bukod sa pesta ng bayan. Halika nga dito, Pepe. May sasabihin ako. Nagpasya akong ipadala ka sa Ateneo Municipal, imbis sa College of San Juan de Letran. Bakit nagbago ang isip mo, Tatang? Dahil ang sistema na edukasyon na ibinigay ng Ateneo ay mas maunlad kaysa sa ibang kolehiyo. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring magiging kahit ikay huli nasa tinatang araw ng rehistrasyon at ikalawa, mukha kang tatatin at sakitin para sa edad. Paumanhin po, Padre Maging. Nakakasiguro akong mahusay na mag-aaral itong si Jose at naniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paralang ito. Kaya naman nararapat natin siyang tanggapin rito. Salamat kay Manuel Ceres Burgos nang dahil sa kanya ako'y pinagbigyang makapasok at makapag-aral sa Ateneo Municipal sa kabila ng pagkahuli ko sa rehistrasyon at maging sa aking patpati na katawan sa panahong iyon. Mula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang ating apelyidong Mercado dahil delikado para sa iyo. Baka kunin ito ng mga praile laban sa iyo. Ngunit bakit, kapatid? Kinamumuhian nila ang ating pamilya dahil napakalapit ko kay Padre Burgos. Dahil din sa ayaw magbayad ni Tatang ng labis na buwis, kaya mag-aral ka ng mabuti, kapatid. Oo, kapatid. Pero ano ang apelyido ang gagamitin ko? Rizal. Magandang araw mga senyora. Ito po ba ang rentahan ng pagmamayari ng Titay? Oo, narito siya. Natutuwa akong makilala kita kasi. Ako si Titay, ang may-ari ng bahay parintahan nito. Para sa iyong kwarto, sundan niyo lang siya. Sino ang batang iyon? Anak siya ng Mercado Family. 300 ang aking utang sa kanila. Upang mangolekta ng bahagi ng aking utang, si Jose ay mananatili muna rito habang siya ay nag-aaral sa Ateneo Municipal. Hinati ang mag-aaral sa 2 grupo. At ito ang Imperyong Romano at Imperyong Carthaginians. Ang Imperyong Romano ay binubuo ng mga internos at ang Imperyong Carthaginians ay binubuo ng mga externos. Sa pagtatapos ng buwan, si Jose ay naging emperor. Siya ang pinakamatalino sa buong klase at ginawaran siya ng premyo. Lubos akong nasiyahan sa pagtanggap ng una kong premyo dito. Upang mapagbuti ni Rizal ang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol, siya ay nagpaturo ng aralin sa Kolehiyo de Santa Isabel sa halagang 3 piso habang nag-aaral siya sa Ateneo. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa piitan pa. Kamusta na po kayo, nanang? Ako'y lapis na nangulila sa inyong biglang pag-alis. Oo nga, anak. Huwag mo ako gaanong isipin rito. Maayos naman ang kalagayan ko rito. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Maynila? Mabuti naman po, nanang, at mga mataas na marka ang aking nakakabili. 3 buwan na lang at kalaya ka na rito. At magsama na tayo muli. Sana nga magkatotoo iyan, anak.
Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako lumuwas muli sa aming bayan, Calamba, at sa panahong iyon ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking nanang, na sa wakas ay kasama na namin siyang muli dito sa Calamba. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nanatiling mataas ang aking mga grado. Napakahusay mo magsulat ng mga tula, Jose. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong pagsulat. Ako'y nakakasigurong ikay may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Brother Salve. Sa sumunod na araw, ito ay ang araw ng graduasyon. Si Rizal ay taimtim na nagdasal sa simbahan ng kolehiyo ng Ateneo de Municipal. Inaalay ko ang aking buhay sa Birhen upang maprotektahan niya ako kapag ako ay tumuntong sa mundong iyon na nagbigay inspirasyon sa akin ng gayong pangamba. Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nagngangalangang Segunda Katigbak na taga-Lipa, Batangas, na nagpatibok sa aking puso. Nang minsay dumalaw ang aking kaibigan na kasama ang dalaga, lubha akong nabighani sa taglayan niyang kagandahan. Marso 23, 1877, sa wakas dumating na rin ang araw na aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na pangarangal at akin ring nakamit ang Bachelor ng Arts. Matapos ako makapagtapos na pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok sa aking puso. Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam sa iyo. Ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Calamba. Baka hindi na kita magkita sa tuwing sa bakasyon. Ako man ay uwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago kayo dumiretso sa Lipa. At magkikita pa tayo. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan kung kaya't hindi na kami nakita mula noon.